Ang sabi mo, Sheila, ang sabi ni Wesley, bored siya doon sa pinanggalingan niyo, kaya kayo nagpuntang Singapore. Yun ang sinabi mo last Ms. Sheila, wag Ano, niyong next na po. interruptin ang senador, no? And Sorry wait po, to be sorry po. acknowledged. Sa Singapore, pumunta ng Indonesia, kahit medyo naguguluhan kami doon. Hindi kasi Sa nakailan... Singapore ka rin. So po, Tapos gusto mong mapunta sa Indonesia. kasi nakailan days na po kami sa Singapore. Okay, kaya na-bored. Hindi. Meron din po. Kasi So, hindi ka nakailan araw kami na-comfort sa sa story mo, Singapore kasi ano, Sheila? hindi pwede kasi lampas sa isang buwan. Sa Singapore. Ms. Sheila, nagugulat ako. Well, buti na rin, tulad ng naming mga Pilipino, bilang isang Asian din, nakakayanin nyo pang tumawa. Kahit sa prospect na 500 years na pagkabilanggo kung ma-convict kayo sa kahit isang count lamang ng money laundering, kahit sa low end na 7 years. Sana seryosohin nyo po itong hearing na ito dahil hindi lang ang Senado, hindi lang ang House, Opo. nag-e-effort mag-imbestiga. Gusto namin sabihin sa'yo, Sheila, na kailangan mong magsabi ng totoo dahil mahihirapan ka na makabangon pagka ikaw ay nasakdal na at pag pinarusahan ka na, sabi ng mga matatanda sa Pilipinas, hindi ko kasi alam kung talagang tunay kang Pilipino, nasa huli ang pagsisisi. At minsan, pag huli na, wala ka nang magagawa. Bago tayo dun sa mga pinuntahan nyo pagkatapos ng Sabah, kung talagang pumunta kayo sa Sabah, kasi pati dyan sa stamp na yan may duda Sheila, sasabihin ko sa inyo yung napag-alaman namin galing sa mga kaibigan naming napagtanungan sa Sabah mismo kung saan kuno stinamp itong stamp sa passport nyo. Sila'y galing sa Democratic Action Party, sister party ng Akbayan Party sa Malaysia at wala silang dahilan magsinungaling tulad ng duda namin sa sinasabi mo. Ayon sa kanila, wala kayong legal entry sa Sabah. Pati yung stamp sa passport na nag-i-indicate na dumating kayo sa Sabah, fake daw yung stamp na yan. Kinumpara nila sa totoong stamp na dapat tinatatak sa Sabah. Pero ang nakukumpirma nila, ito credible information na ng aming komite, subcommittee, tumating kayo sa Kuala Lumpur noong July 18. Kaya ang gusto kong malaman, paano kayo nakapasok, Sheila, sa Siemben na, kung totoo ito, at paano naman kayo dumating sa Kuala Lumpur? Yung tatag lang yung passport na hindi ko alam. Basta, pagdating kami sa Siemben na, may biyahe kami sa isang lugar. Bago yun. Bago yon, Miss Sheila. Bago yung pagkatapos ng Siemben na. Wala. Bago ng Siemben na, kung ayaw mo talagang sabihin na dumaan kayo sa Kuala Lumpur, Wala po. dumaan ba kayo sa Bali, Indonesia, bago itong Siemben na? Bago Yun na itong hindi ko Sabah? po alam. Basta yun na ang yung biyahe ko. Hindi mo rin alam kung dumaan kayo ng Bali, Indonesia. Wala. Hindi kami Wala. Ganito. Kasi panay kwentong barko ang pinag-uusapan natin. Sumakay ba kayo ng eroplano? Hindi po. Ever? Sa buong biyahe ninyo? Hindi po. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Wala Singapore, po. hanggang Singapore Indonesia. Singapore ang mayroong eroplano. Malaysia to Singapore. Malaysia to Singapore. Buti na lang inamin mo na nag-eroplano kayo mula Malaysia, Singapore dahil imposible talagang hindi kayo sumakay ng eroplano Opo. kasi ang stamp ng passport mo, entry stamp to Kuala Lumpur via Kuala Lumpur International Airport. Naalala mo bang dumaan kayo sa isang Malaysian airport bago Meron. sa Sabah? Meron. Malaysian airport. Bago sa... Bago Siemben na. Wala po eh. Wala rin. Oo. Pero itong verified information namin mula sa isang official na grupo sa Malaysia na yung tatak na entry stamp sa Kuala Lumpur galing sa Denpasar, Bali. Naalala mo, dumaan kayo sa airport sa Bali papuntang Kuala Lumpur International Airport? Wala po. Hindi rin. Ako, Miss Sheila, yung sa situational awareness nyo, dapat talasan ninyo para makapagsabi kayo ng kompleto at totoo sa amin. Okay, Kasi po, ano? Siyempre na to basta isang Malaysia, hindi ko alam kung yung Sabah na sabi nyo o ano, Yung Siempen na mismo ay Sabah. Sabah. Eh di,
pagdating yun sa Sabah na yan, may sakay kami aeroplano pupunta sa Malaysia, yung Kalumpo na sabi nyo. Yun ba yun? Kuala Lumpur. Yung palang Metro Manila sa Pilipinas. Baliktad. Ang Tapos, alam nung makatapos- credible sources namin, nag-Kuala Lumpur muna kayo bago itong Siem Pen na o Sabah. Hindi po. Okay. So from Kuala Lumpur, paano kayo pumuntang Singapore? Aeroplano po. Aeroplano yon. So nag-airplane kayo ulit. In total, sa biyahe nyo mula Pilipinas hanggang nung nahuli kayo ni Cassandra Leong sa Indonesia, ilang beses kayo sumakay ng aeroplano? Sabah to... Dalawa? Dalawa. Sabah hanggang Singapore Hindi. or Malaysia Sabah- hanggang Singapore. Sabah, Malaysia at Singapore 2 beses po. So Sabah papunta sa ibang lugar sa Malaysia, tapos Tapos Singapore, tapos Malaysia to Singapore. 2 beses po. 2 beses nag-aeroplano. Kasama niyo pa ba si Alice papuntang Singapore mula sa Kuala Lumpur? Opo. Kasama niyo pa. So, eto pa isang gumugulo sa isip ko, Miss Sheila, ha? Ayon sa mga contacts namin sa Malaysia, kayo at si Wesley ay umalis sa Kuala Lumpur noong July 21, 2024. Bali malinaw na July 18 to July 21, nandun kayo sa Malaysia. Legally, gamit itong Philippine passport nyo. Pero si Alice ay dumating sa Kuala Lumpur, or at least dumating yung passport ni Alice sa Kuala Lumpur, pero wala siyang exit record. Di tulad nyo, alam namin kung paano umalis ng Malaysia papuntang Singapore. So, alam din namin na si Alice ginamit ang Philippine passport niya sa Batam, Indonesia, kung saan kayo nahuli ni Cassandra. Alam din namin na hindi nire-renew ni Alice o ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport. So, ang tanong din namin, na hindi ko itatanong sa iyo, pero o baka itanong ko rin sa iyo, paanong wala siyang record sa Malaysia? Alam mo ba? Hindi po. Kasi sama naman kami. Next question. Sabi nyo, pabalik kayo sana sa Singapore from Batam. Kaya lang nahuli na kayo sa Batam. Opo. So bago Batam, Indonesia, nasa Singapore na kayo. Nasa Singapore na kayo, ba't pa kayo nag-Indonesia? Kasi sabi ni Wesley, Mm. gusto daw siya pasyal sa iba lugar. Mhm. Hindi Yun, pa ba kaya- sapat yung pasyal sa napunta na siya Singapore? sa Indonesia. Mhm. Oh, sabi ni Sen Joel last time, ang gustong other- pagpasyalan ni Wesley ay sa Singapore. Yung sinabi mo last Okay, Siya po sa- one related sa question Batam. from Sen Joel. I just wanted to put on record, Madam Chair, I don't even need to ask questions because I will wait for my turn. It's just that last hearing, Madam Chair, Miss Sheila Go made mention about it. I distinctly remember it. I'm sure the committee secretariat would bail me out. Ang sabi mo, Sheila, ang sabi ni Wesley, bored siya doon sa pinanggalingan niyo, kaya kayo nagpuntang Singapore. Yun ang sinabi mo last. Ms. Sheila, wag Next niyong na po. interruptin ang senador, no? And Sorry wait po, to be sorry po. acknowledged. Pwede mong sabihin ngayon na maaari kang nagkamali. Pero ang narinig namin lahat, kaya ka pupunta ng Singapore dahil bored si Ay, Wesley. sorry po, baka mali lang ako ninig talaga kasi So ano yung sa totoo? Indonesia kasi ang naalam ko yung tanong So niyo po. Sheila, again, na-bored sa Singapore, pumunta ng Indonesia. Kahit medyo naguguluhan kami doon. Hindi kasi Sa nakailan Singapore ka na eh. so po, Tapos gusto mong mapunta sa Indonesia. kasi nakailan days na po kami sa Singapore. Okay, kaya na-bored. Oh, hindi. Meron din po. Kasi So, hindi ka nakailan araw kami na-comfort sa sa story Singapore mo, kasi ano, Sheila? hindi pwede kasi nampas sa isang buwan sa Singapore. Miss Sheila, nagugulat ako. Well, buti na rin, tulad ng naming mga Pilipino, bilang isang Asian din, nakakayanin nyo pang tumawa. Kahit sa prospect na 500 years na pagkabilanggo kung ma-convict kayo sa kahit isang count lamang ng money laundering, kahit sa low end na 7 years. Sana seryosohin nyo po itong hearing na ito dahil Opo. hindi lang ang Senado, hindi lang ang House, Opo. nag-e-effort mag-imbestiga, Opo. pati yung mga executive at constitutional body, sobrang interesado sa mga kaso ninyo. At dapat Opo. sa maikling panahon na lamang ng aming investigasyon
at yung maikling panahon na lamang posible ng executive at ng constitutional bodies ng Pilipinas, pag-isipan yung mabuti, humingi kayo ng payo sa abogado nyo, pag-isipan yung mabuti, mag-cooperate seriously sa investigasyong ito. Kung gusto nyong medyo mabawasan yung pasakit, no, na maaring saluhin ninyo dahil sa consequences ng inyong mga iniimbestiga naming ginawa ninyo. Miss Sheila, nung tumakas kayo sa Pilipinas kasama ni na Alice, hindi nyo ba alam na may arrest order na para kay Alice Go? Hindi nyo ba alam na may subpoena ang Senado sa inyo? Yung mic nyo? Hindi po. Hindi nyo alam. Kailan ang huling beses na nag-usap kayo ni Alice? Ano po? Kailan kayo huling nag-usap ni Alice? Kailan? Sa Pilipinas po? Kahit saan. Kailan kayo kailan at saan kayo huling nag-usap ni Alice? Yun sa Indonesia po. 19 o 20 yung hiwalay po kami. 19 or 20 July. Si Wesley, kailan kayo huling at saan huling nag-usap ni Wesley? Parehas din po. Pareho. Sabi nyo sa amin noon, nakatira kayo sa Bulacan. Apo. Kailan kayo dumating dun sa Bamban? July first week, yung last. First week, July. Nung sinabi ni Alice na aalis kayo, di ba kayo nagtanong saan kayo pupunta at sinong kasama nyo? Hindi po. Sabi na 3 daw lang po kami. Sinong tatlo? Ako, Wesley, tsaka si Alice po. Okay. Hindi mo ba naisip na may connection yung pag-alis ninyo dun sa paghanap sa inyo ng mga otoridad? Sabi nyo nga sa amin nung unang hearing, ikaw ay maraming travels, ikaw ang laging travel companion ni Alice kapag nalulungkot siya or basta gusto niyang bumiyahe. Siguro alam nyo naman na hindi karaniwang proseso yung dinadaanan nyo paglipat-lipat sa iba't ibang bansa. Hindi yon basta labas-masok lang, no? Alam nyong mali o iba sa ginagawa ninyo. Hindi ko po, hindi po. Hindi ka ba nagtataka na parang basta labas-masok na lang kayo sa iba't ibang mga bansa? Una, ganun kadali lang kayo nakaalis sa Pilipinas kahit pinaghahanap kayo ng otoridad. Tapos, papasok kayo sa ibang bansa, lalabas sa ibang bansa, ang dali-dali lang. Hindi ka ba nagtaka? I'm sure, yung mga dating biyahe nyo, dumaan kayo sa tamang proseso. O kahit ba sa mga dating biyahe, labas-masok lang sa parang ordinaryong pinto ng bahay. Hindi po, kasi tama, labas po. Di mo ba naisip na parang ang weird, walang kahirap-hirap, ang dali-dali lang umalis sa Pilipinas kahit pinaghahanap kayo ng mga otoridad? Hindi ko po alam, inahalap po eh. Okay, ngayon, humihingi kami ng dagdag na impormasyon sa iyo, Sheila. Po. Sino-sino ang mga tumulong sa inyo makarating mula dito sa Pilipinas hanggang sa Batam, Indonesia? Sa totoo lang At po. meron ba kayong naalalang police escort? Or kung hindi police, mukhang escort or nakabihis police? Kung hindi man nakabihis police, mukhang bodyguard o escort? O di kaya mukhang militar? Sa totoo lang po, hindi ko po alam. Wala ba kayong napansing kasama ninyo mula dito sa Pilipinas hanggang Indonesia kung saan kayo nahuli ni Cassandra? Na may ibang kasuotan na mukhang uniforme or mukhang security, mukhang bodyguard na nag-escort Wala sa po. inyo? Wala po. Nakarating ka na ba sa Sual, Pangasinan? Hindi pa po. Hindi pa. Pero sabi mo nung nakarang hearing, alam mo na hindi Pangasinan yung isang pinuntahan nyo. So, alam mo yung Pangasinan. Alam po. Saan ka na nakarating sa Pangasinan? Hindi ko alam kung sa Dagupan nata o Dagupan. parang Lagupan ng ano niya. May iba pa bang bayan ng Pangasinan kayo napuntahan na? Lagupan lang po ata. Ilang bayan sa Pangasinan ang napuntahan nyo na? Yun lang ang punta. Tsaka yung farm namin doon, hindi ko alam kung anong lugar. Saan yung farm nyo sa Pangasinan? Hindi ko alam anong lugar. Basta alam ko lang Pangasinan. Sa Sual ba yung farm nyo sa Pangasinan? Palang hindi po ito pangalan. Hindi. Baka malaman natin in the next, may 2 slides akong ipapakita. Sheila, anong alam nyo sa Alicel Aqua Farm? Wala po. Okay. May ipapakita ako. DTI record ng Alicel Aqua Farm.
Ikaw ang nakaregister dito na owner. Sheila, paalala ha, under oath pa rin kayo. Ha? Sa iyo ba itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Miss Sheila, ito po ay dokumento ng Department of Trade and Industry certifying na ang Alicel Aqua Farm sa Barangay Baciden sa Suwal, Pangasinan ay nakaregister. Nakaregister sa inyo, issued sa inyo ang certificate, Sheila Leal Guo. Nakikita ko yung paan nyo, medyo ninenervyos kayo. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Hindi Aqua ko po Farm? talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito sa in-issue ng DTI na Certificate of Business Name Registration? Baka ginamit ng ang pangalan ko po. Ginamit ang pangalan mo. Naku po, posible bang lumalabas talaga dito sa dokumentong ito? Pamilyar kayo sa Pangasinan kasi may business kayo dito ayon sa DTI mismo. O kaya ginamit yung pangalan ko na pang business lang po. Na hindi ko alam. So, alam nyo itong business na ito? Itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Pero alam nyo na ginamit yung pangalan nyo sa business na ito? Siguro. Siguro. Siguro or alam nyo na ginamit ang pangalan nyo sa Oo. business na ito? Siguro kasi hindi ko... Siguro. Ay, nako. Kilala nyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala nyo. Paano nyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic. So bandang 2019. Siguro. Mga 5 years ago. Siguro po. Anong okasyon bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon nun? Ano po? Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ako po. Sumusunod lang ako. Parang malalim talaga yung links nyo sa Suwal. Sumasama lang ako sa kanya. Sumasama. May isa pa akong ipapakitang dokumento. May ganitong ID kayo. Pwede nyo bang ipaliwanag to? Hindi lang DTI Certificate of Business Name na nakarehistro sa inyo. Sure. Okay, naghang lang pero may ipapakita akong ID ninyo sa Suwal. ID issued to Sheila Lialgo. Habang iniintay natin yon, sa pagkakaalam mo ba, dahil ayan, ito yung ID nyo, Municipality of Suwal, Account Insurance Membership, Sheila Lialgo. Pwede nyo bang i-explain yung ID nyo yan? Sorry po kasi hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Hindi May ko ID po ko in-issue sa inyo, sa pangalan nyo at photo ninyo ang nakalagay. Opo. Ano? Pangalan ko. Aha. Picture ko pero hindi ko po alam na may ganyan po ako ID. Oh, wow. Okay, hindi nyo alam na may ID kayo. Siguro kahit elementary school student, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, alam kapag may ID, hindi talaga kapanipaniwala na hindi nyo alam yan. Sa pagkaalam nyo, Miss Sheila, dahil sinama kayo ni Alice sa restaurant noong bandang 2019, ipinakilala kayo ni Mayor Dong Kalugay, may relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Hindi ko pa alam. Alam ko kaibigan po. Kaibigan. Magkasosyo din ba sila sa business? Hindi ko sure. Hindi nyo sure? Sige, hindi kayo sure. So ano sa palagay mo? Kung magkasosyo ba sila sa business? Ang alam ko, kaibigan po sila. Pero kung may business, sosyo, hindi ko alam po. Hindi nyo alam. Pero sabi nyo, hindi nyo sigurado. So anong sigurado nyo? Kaibigan po sila. Kaibigan. Saang restaurant kayo kumain kasama si Mayor Kalugay? Sa Pangasinan. Oo, sa Pangasinan, sa Suwal. Anong pangalan ng restaurant?
Di ko alam kung ano saan lugar. Basta isang Filipino food na restaurant. Filipino food restaurant. Opo. Sa Suwal ba? Mm, hindi ko Or sa sure kung Dagupan ba na alam mo? o parang banda doon. Kasi Bandang basta Dagupan. ang alam ko, Dagupan nata ang narinig ko, pero hindi ko sure kung yun ba yun. Dagupan, pero hindi mo pa rin sure. Miss Sheila, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon at this point in time, ha? Ano pa ba yung totoong hindi nyo nasabi sa amin? Alalahanin nyo, you are under oath dito sa aming subcommittee at nandito rin ang AMLAC at ang iba pang government agencies na naghain na ng kaso laban sa inyo para sa money laundering for starters. Baka may iba dyan, nakakasuhan pa kayo ng iba. Ano pa yung pwede nyong sabihing totoo sa amin at sa kanila bilang tulong nyo sa investigasyong ito? Wala po. Kasi wala ko alam. Okay. Well, hindi po ako naniniwalang wala na kayong alam bukod sa sinabi nyo na sa akin. And I really regret na hindi kayo mas makatotohanan at mas helpful sa committee ito. Yung subcommittee namin, tulad ng Committee on Women, kayang-kaya naming mag-appreciate kapag nagsasabi ng totoong isang witness. Maalala ng mga colleagues ko, halimbawa, yung isang witness dun sa Committee on Women, yung dating accountant ni Alice Go, siya, pinaniwalaan namin siya. At nirelease namin siya sa detention dito sa Senado. Dahil sa hearing, yung pagkakatong ibinigay namin sa kanya na magsabi ng totoo, sinamantala niya yung pagkakatong iyon. And I bet appreciated din yun ng mga executive agencies na nakarinig sa kanya, si Miss Nancy Gamo. Unfortunately, Miss Sheila, hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran nyo ay nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo lamang, wala sa kamay namin. So I advise you, isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyong maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyo mabuti yan. Mga tanong naman po. Madam Chair, Yes, and can I Joel, follow up one related dun question. Isa lang po, Madam Chair. Una, Madam Chair, gusto kong sabihin that I totally agree with you na yung aking human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi, kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon, as I look at you, eye to eye, gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa'yo isa-isa, ha? Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Saba, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong. Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina dun sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa iyo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila?
bago magkaroon ng pandemya, natatandaan niya lahat. Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor. So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguruduhin ko sa'yo, Sheila. Pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang ano lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo na maging police o kaya palang puliti, yun lang po si Mayor Dong. So, Yun lang po. Mayor Dong ata. Kalugay. O yun lang po ata. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mhm. Madam Alright. Chair, I'm Yes, and I'm Joel. just so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Sheila. Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang, hindi ka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. So Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Speaking of Mayor Dong Kalugay, Comsec, hindi ko na itanong kanina, inimbita rin namin sila, si Mayor Kalugay. Ano pong status ng pag-imbita sa kanila? For the record. Madam Chairman, the invitation was sent and was duly acknowledged, except that for today, Mr. Mayor Kalugay is suffering from dengue and he has sent the corresponding excuse letter and medical certificate. Thank you, Madam Chair. Alright, salamat Comsec. So katulad nung kay Cassandra Leong, iimbitahin pa rin natin si Mayor Kalugay sa susunod na pagdinig ng subcommittee. Sen Joel still has the floor and maybe later Director Casio would like to address the issues of the mission order vis-a-vis warrant, the issues raised by Mr. Ronquillo. Sen Sige po, Joel, thank have the you. floor. Thank you again, Sir Winston at Sir Raymond. Maraming salamat po. I'll go straight to the point, Madam Chair, kasi kanina I was listening attentively to the questions being raised kay Miss Sheila. Miss Sheila,
binanggit mo kanina na na si Lee Wenyi ay kasama at nakita ninyo kasama nyo dun sa Singapore. Nung last hearing, ang sabi mo kasi kayo lang nila Wesley, ni Alice at ni Cassandra. So, nakasama nyo rin pala si Lee Wenyi. Huli na po sila punta sa amin. Ha? Huli na sila. What do you mean huli? Ibig sabihin ba Galing few sila. days after? Hindi ko pag- naman kasi sinabi kung sabay-sabay kayo, pero Ay, hindi po. when I asked that question last hearing, sino yung kasama nyo, kayo lang ang sabi mo. Opo. Lating kami sa Singapore outer ilan days. Pupunta po sila sa amin. Si Lee Wenyi. Opo. So sila, so sino pa? Si Lee Si Wenyi, daddy pa. tsaka yung daddy-daddihan mo, no, na hindi mo biological dad. Sino pa? Dalawa lang po. Silang dalawa lang. Okay, balikan ko ulit yung sinabi mo kanina. Sabi mo kanina na ang anak ni Lee Wenyi si Wesley. Diba? Tapos sabi ka mo ni daddy mo, nung tinanong mo kung sino yung nanay ni Alice Go, ang sabi niya, Pilipina lang. Opo. Diba? Pinaniwalaan mo ba si daddy? Ano po? Pinaniwalaan mo ba nung sinabing Pilipina ang nanay Hindi po. ni Alice Go? So hindi mo pinaniwalaan. Okay, that's good. Sorry po, hindi ko maintindi. Kung diliwala ko. Kasi sa sabi kanya? mo, nung tinanong mo si daddy mo, na hindi mo tunay na daddy, kung Okay. sino yung nanay ni Alice, ang Okay. sabi niya Filipina. Opo. So tinatanong kita ngayon, pinaniwalaan mo ba na sinabi niya na Filipina? Kung maliwala ko, Oo. sabi niya. Opo. Naniniwala ka? Opo. Kahit na meron kayo pareho ni Alice, alam mo na Chinese passport. Ako ang meron. Siya hindi ko nakita. Kaya hindi ko alam. Hindi mo alam. Mm. Sige. Tatry kong sumakay sa pambobolang hindi mo alam. Unfortunately, Alice, hindi na ako natutuwa sa mga sinasagot mo sa akin. Simula nung isang hearing, nagpapasensya ako. But at the same time, no, ulitin ko lang yung binanggit mo kanina na since last hearing, 5 oras yung biyahe from the van, from Bamban sa farm, patungo doon sa Pantalan. Pagdating sa Pantalan, may maliit na boat. Doon sa maliit na boat, mga 5 oras ulit sa maliit na boat. Mga ganyan po. Mga 4, 5. For 5 hours, pagkatapos malaking boat. Opo. Diba? Yung bago ka sumakay ng malaking boat, na 4-5 hours na sumakay ka sa maliit na boat, bago ka sumakay dun sa malaking boat, wala kang nakita, napansin dun sa iyong paligid. Alam kung saan yon, gaano ka katagal doon sa lugar na yon bago sumakay sa malaking boat. Pagdating ba nung maliit na boat, doon sa lugar, sumakay kayo kaagad-agad dun sa malaking boat? Opo. Sumakay kami po agad. Matilim kasi gabi na po. Agad-agad Kaya hindi yon. nakita. Pagdating, nandun na yung malaking boat. Opo. Diretso na kayo kaagad. Hindi kayo kumain, hindi kayo nagkape, Hindi diretso na. At sabi mo, pag sakay mo dun sa malaking boat, pumunta kayo kaagad dun sa ibaba, ilalim, kwarto. Yung kwarto na yon ay sama-sama kayong tatlo, di ba? Opo. Binanggit mo kanina kay Sen JV. Yung kwarto na yon, air condition yon, Hindi po. Sheila, hindi. Hindi air condition. At doon sa malaking barko na yon, may nakita kang mga fishing nets, etc. Ilang araw ka doon sa malaking boat na yon? Pag hindi ako nakakamali, basta 3 or 4 days. 3 or 4 days. Pagkatapos nung 3 or 4 days na yon, bumaba ka, pagbaba mo, diretso ka ba kaagad doon sa maliit na boat? Hindi, may hintay lang sandali. Hintay sandali. Gaano katagal yung sandali? Kalahating oras? Isang oras? Siguro wala kalahati. Basta sandali lang po. Sandali lang. Tapos sakay na kaagad doon sa maliit na Oo boat. po. At doon sa maliit na boat, ilang oras marahil bago mo narating yung Sabah? Mga 3 o 4, mga ganyan. 3-4 hours. Mga 3 o So, 4. kulang-kulang Sheila, the whole time, no? Mula doon sa 5 oras, pinag-uusapan namin dito on the sidelines si Senator Win, Senator Risa, Senator Jago, di ba? Hindi mo ba man lang naisip? Kasi mahirap din paniwalaan, Alice, na hindi mo maisip na may kalokohan, may kriminalidad kayong ginagawa. Lalong-lalo na kung hindi man ikaw, yung mga kasama mo na nagtatago. Hindi po kasi
So tingin mo natural yun? Yung sabi niya, well, alis kami, hindi ko alam, wala ko handa na talaga saan kami punta. Akala ko kasi punta lang sa labas sandali, babalik na po. Hindi ko po talaga alam. Alis. Sen Joel, if I may interject, kahit nung pag-take custody ng Senate sa inyo dito, Sheila, may dala kayong mga bag. May dala kayong mga bag, mga gamit. So, Ako po wala. at pera pa. Wala po. Meron po na Alis po kami na dito, wala po. inventory po ng Philippine authorities na nag-receive sa inyo ni Cassandra Leong dito sa Pilipinas, Sa- for the record. Opo, sa Singapore po. Hindi lamang dito pagdating ninyo sa NAIA. Opo, meron. Sheila, uulitin ko yung tanong ko. Sumakay ka 2 beses sa helicopter. Nakita mo kung gaano karangya ang buhay ni Alice Go na tinuturing kang ate. At mamaya tatanungin ko yung pagiging close ninyo dahil last hearing sabi nyo hindi naman kayo close. Pero nakasakay ka dun sa chopper. Maghihintay ka ng 5 oras sa van ng gabi para sumakay sa isang small boat na another 4 hours. Sasakay ng malaking boat for another 3 to 4 days. Sasakay ulit ng maliit na boat at sasabihin mo sa amin dito sa Senado. Senado ito, hindi to perya. Para sabihin mo at kumbinsihin mo kami na hindi mo alam na tumatakas itong mga ito. Hindi ko mo po talaga alam na may mali kayong ginagawa? Hindi mo alam na involved kayo sa criminal activities? Alam ko man ang gawa namin pero huli na po. Kasi yung una talaga hindi ko alam. So the Sen entire Joel, time first na time yan bumabiyahe ka, hindi alam mo niya alam? na mali. Huli na po. Hindi, Sen Joel, napansin ko lang, first time na inamin ni Miss Sheila na at a certain point, alam niyang mali yung ginagawa nila. Kailan mo na-realize na alam mong mali yung ginagawa ninyo? Huli na po. Na Kailan? yung dating nasa dagat po ako. Saang part? Kasi mahaba yung dagat. Mayroong 5 hours Yung na small boat malaki. Sakay ako sa malaki. sa malaking boat. Doon mo na-realize. Ayun nga, Sheila. Sabi mo nga, nahihilo ka na doon Opo. sa dagat, di ba? Opo. Pero bakit mo kailangan gawin yun? Bilyonaryo yung kasama mo. May chopper, may... Kaya po, natanong ko sa kanya kung saan tayo talaga punta. Ang sabi niya sa akin, wag lang ako tanungin. Kaya nga, pero sabi mo ngayon, na-realize mo during that time na may mga maling ginawa kayo o sila. Ano yung na-realize mo? Kayo kasama ka o sila lang? Ano po isabihin? Hindi ko makuha. Sabi mo kasi kanina, nung nasa malaki kang bangka, Opo. na-realize mo na may mali sa ginagawa ninyo. Siguro, yung duda ako. Ang siguro, ang gawa. Kasi, tuturuan kita ng Tagalog, taga Bulacan ako okay, Pag po. siguro, ibig sabihin hindi ka Sure. sigurado. Opo. Okay? So, tatanungin kita ulit. Sabi mo kanina, naisip mo na may mali na ginagawa. Baka, opo. Baka, hindi Hindi baka. sure. Oo, ang Opo. baka ay Hindi siguro sure. din. Oh, Oo. siguro po. So, which is which? Siguro. Siguro po. May mali na kami. Siguro pa? Pagkatapos Opo. mong maranasan yung gano'n? Opo, kaya tanong ko nga siya kung saan talaga kami punta, tayo punta. Sabi niya, wag lang ako tanungin. Basta, sama ka lang. Alam mo, Sheila, alam mo, Sheila, na may kalokohan, may kriminalidad, kung bakit ganon, ba't aalis ng gabi? Ayaw mo pa nga sabihin sa amin dito kung sino yung mga tumulong sa inyo. Hindi ko po alam eh. Kaya nga, ako muna, pwedeng ako muna. Okay Pagka, po, sorry po. pagka na lang tinanong kita tsaka kasagot. Okay? Sorry. Alam mo yun na may tumutulong sa inyo, maaaring hindi mo kilala pero alam na alam mo. Kami ngayon dito sa committee may mga kaalaman na impormasyon. Kaya gusto namin sabihin sa iyo, Sheila, na kailangan mong magsabi ng totoo dahil mahihirapan ka na makabangon pagka ikaw ay nasakdal na at pag pinarusahan ka na, sabi ng mga matatanda sa Pilipinas, hindi ko kasi alam kung talagang tunay kang Pilipino, nasa huli ang pagsisisi. At minsan, pag huli na, wala ka nang magagawa.